What is contextualization? Pero kitang-kita nyo na nandito sa aking PowerPoint kung ano ibig sabihin. So, definition of contextualization natin. General definition ito. Regardless sa biblical or philosophical or even kahit sa hermeneutical na outside the Bible, meron ding tinatawag na contextualization. Kahit sa painting, meron ding contextualization. Kaya general definition muna tayo about contextualization. So what is contextualization nga ba? Yan. It's all about the contextualization. What is contextualization? Sabi nga dito, contextualization refers to the process of considering something within its context. It involves understanding an element, whether a word, action, or concept, by examining the situation or environment in which it exists. So by doing so, we gain deeper insight and a more nuanced understanding, and in application, articulating it and delivering it in current culture or audience. At sabi nga ni Oxford Dictionary, the process of considering something in relation to the situation in which it happens or it exists. So, yun yung general definition niya ng contextualization. Ito isang proseso na ang isang word, action, or concept ay iaayon natin sa isang sitwasyon o current environment na nag-e-exist. Mula doon sa word, action, o concept na yon, kung regardless sa kung kailan siya nagsimula, it's either ancient or kahit current din, pero dadalhin mo siya sa ibang kultura or lugar. So, yun po ang ibig sabihin ng contextualization. So, sa biblical contextualization naman tayo. Sabi nga ni Haddon Robinson, at siya po ang isa sa pinakasikat na tinatawag natin na nag-process ng homiletics and specifically sa expository preaching. Yan. Kaya may book siya. Ito po ay biblical preaching. Nilimbag po ni Dr. Haddon Robinson. 3 edition. Ito yung pinakaluma na edition. Then nagkaroon ng second edition. Ito yung pinaka-latest niyang edition. Pwede kayong bumili sa Shopee or Amazon. Meron pong available na biblical preaching. At kung nais nyo ng free, PM nyo lang ako. Soft copy, meron ako may papamigay sa inyo. So, dalawa na yung pwede nyo makuha or pwede kayong magkaroon ng copy. It's all about homiletics pa rin, expository, kay Ramesh Richards and Haddon Robinson. Sabi ni Pastor Haddon Robinson, contextualization in preaching is the process of making the eternal truths of Scripture understandable and relevant to a particular audience without distorting the message. So, ang contextualization, di ba, pinag-aralan natin what is context. So, ang context ay kung ano yung pag-aaral ng pagkalimbag noon, kung kailan, kung sino ang nagsasalita, sino ang author, sino ang kausap, ano ang kultura, geographical, at history nung pagkakabasa or pagkakasulat or yung tagpuan and even yung mga karakter ng taong yon. So, ibig sabihin, yun yung pinaka-clear na understanding ng kung ano yung pinapalitaw or pinapatukuyan sa Biblia. Yun yung context. Ang contextualization naman ay dadalhin mo ngayon yung context, yung message, at atin pong dadalhin sa current natin na lugar, na kultura, or sitwasyon. At kung pupunta man tayo sa ibang lugar, kailangan iaayon natin yung mensahe ayon sa kanilang kultura, sa kanilang salita, sa kanilang lengguwahe, at sa kanilang sitwasyon. So, yun yung contextualization without distorting the message, na hindi natin babaguhin ng yung nais iparating na mensahe. Ang mababago lang doon ay yung way ng approach. Okay po. So, yun po yung contextualization. Ito pa isa, sabi ni Richard L. Rohrbaugh,
Sabi po niya, contextualization must consider both the ancient context of the biblical text and the contemporary context of the reader. So, yan, kailangan daw i-consider mo yung both, yung ancient context, yung biblical text, at contemporary context. Ibig sabihin ng contemporary context, yung panahon natin ngayon. Ancient context, anong sinasabi noon? Biblical text, anong sinasabi ng Biblia? Regardless sa history and geography, and contemporary, paano madadali sa panahon natin. Yan, meron din pong, ito si Richard Rorbo. Meron din si John R. W. Stott. Hindi ko na ilagay yung ni Richard Rorbo, no? Meron din po siyang The Social Sciences and New Testament Interpretation. So, supposed to be, papalitan natin. Sabi naman ni John R. W. Stott, good preaching requires faithful exposition and wise contextualization relating the ancient text to contemporary culture. So parang parehas lang din kay Rorbo, no? While retaining its authority. Na ang authority ay hindi culture kundi ang Bible pa rin. Hindi dapat ang Bible ang mag-fit in sa culture. Okay? So mamaya magbibigay tayo ng mga example. So, ang kanyang book, na-quote niya ito sa page 140 ng Between Two Worlds. May book siya, Between Two Worlds. And ito, isa sa magaling din na doctor or theologian na sinusubaybayan ko yung mga kakuan. So, contextualization is not giving the message to people what they want to hear. Hindi naman ang ibig sabihin ng contextualization ay kung ano yung gusto nilang marinig, yun lang dapat ang i-share mo. But giving the Bible message at their place and time in language and forms that are comprehensible, and giving the gospel with arguments and appeals that have a force that they feel whether they are persuaded or not. So, yun. Kaya, ang pagbibigay ng mensahe ay may tinatawag na dapat contextualization. We will bring the message inside the culture or time or place and language of the audience or hearers. So, yan po si Dr. Tim Keller or Timothy Keller ng Center Church. And ang topic nito ay about what is contextualization. Doon ko po ito nakuha. And I just encoded what he is saying or teaching. Next po tayo. Magandang gabi po sa ating pong mga taga-subaybay sa ating pong live stream. Pa-comment po kung saan po tayo nakasubaybay ngayong gabi. At syempre, as usual, yung mga hindi nagko-comment at ikaw, kung kayo po ay officially enrolled sa atin pong Mobile Bible School or Theological Institution at wala kayong comment, alam niyo na ang drill, absent. So, yan pa. Si Sir Irenaeus of Lyons. Irenaeus. So, siya po ay isa sa mga early church fathers, and hindi man contextualization ang tinutukoy niya, but the essence of what he's saying is all about contextualization din. Sabi nga niya, he is pertaining to Jesus, recapitulated in himself the long history of humanity, summing up and giving it a new meaning. So, dinala daw ni Jesus Christ ang buong history ng humanity, sinum up niya at binigyan niya ng new meaning nung siya ay dumating dito sa lupa. So, meron tayong copy nitong Against Heresies. I-type nyo lang tong www.gnosis.org. So, mababasa natin yung writings po ni Irenaeus of Lyons. Buhay po siya ng 130 to 202 AD. And si Origen din, naging kakontemporary po yan ni Irenaeus. Sabi nga niya, we must look at the scripture not with a view to what the original authors intended. Hindi lang yung original author, kung ano yung intention niya ay yun lang yun. Huwag daw kulong doon. But in terms of the needs of our own time. Time pa nila yun, no? So kahit maiksi lang actually yung time,
na lumipas, para sa kanila kailangan daw dadalhin mo yung mensahe ayon sa kanilang time. Okay? So, yan po si Origen. At meron din po siyang book on first principle. Babasa natin yan sa book 4, chapter 2. So, ako nag-insert nitong not with just a view to what the original author. Actually kasi dapat we have to look both. Kaya nilagyan ko ng just. So, inedit ko yung niya, yung kanyang tawag dito, writing. So, ayan. Dito tayo sa letter B. Tapos na yung definition natin. Key aspect naman tayo of contextualization. May mga aspeto o susi kung bakit kailangan ba nating contextualize. Example natin si Paul. Ang number one na dahilan, it is because of the language and communication styles. Alam nga namang Greek yung sulat ni Apostle John at saka si Matthew naman ay Aramaic. Alam nga namang magpipreach ako ng Aramaic at saka Greek at tapos hindi ko napapalitan yung language niya. Kaya yung Bible, mga kapatid, that was translated in different translation of the Bible, that is already a type of contextualization. So naintindihan na natin agad kung ano ibig sabihin ng contextualization. But from the Bible itself, so timeless ang Bible, how can you express it in our time? Lalo na ngayon, pag iba-ibang generation, multi-generational na ang church Merong tinatawag na baby boomers, may generation Y, may generation X, may generation Z, mga millennials, and ngayon alpha gen na ang tumutubo ngayon, alpha generation, yung generation ng mga e-bikes, mga e-car, mga drones. So yan yung generation ngayon. At dati ang mga generation lang ng mga skateboard, mga batang 90s, mga millennials, di ba? At mga may linya, yung millennials and millennia. Ako nga, may linya na rin ako yun. So, language and communication style. So, nung si Apostle Paul, nagkaroon siya ng speech sa Areopagus. Mamaya, pag-aralan natin yan. In Acts chapter 17, verse 22 to 31, so Paul was addressing a Greek audience in Athens. So, nasa Athens siya nung panahon na yun, nung binanggit in Acts 17. So, who were steeped in philosophy and idol worship. So, may mga different kind of philosophy or school of thought na tinatawag nung nandun siya sa Athens. At syempre marami silang idol worship, di ba? Instead of starting with scripture, which might have been unfamiliar to them, ang ginawa ni Paul, he began by acknowledging their religious nature muna and referencing an altar they already knew. So nagkaroon siya ng referencing. He quoted not from the scripture. Nag-quote siya out of the scripture. So he used their own cultural context as stating point to introduce the true God. So Paul's use of familiar language and cultural references effectively communicated the gospel in a way that it was understandable and relevant to the Athenians. Talagang na-hook up sila, na nagandahan sila sa speech ni Paul nung siya po ay tinawag nila. So dito po nangyari yon sa tinatawag na Mars Hill or ang burol ni Mars. Mars as in yung Greek god na si Mars. At pinangalan yung planet na Mars, which is the nearest planet in the Earth, kay Greek god na Mars. The god of war na tinutukoy nila. Kaya pula yung Mars dahil madugo daw. So ito po yung scripture natin in Acts chapter 17 verse 22 to 31. Let me read. Then Paul stood in the midst of Mars Hill. So sa burol ni Mars. So biruin mo, merong pangalan din ng Greek gods dito sa Bible, no? And said, sabi niya, "Ye men of Athens, I perceive that in all things ye are too superstitious." Masyado kayong mapamahiin. Ye men of Athens. So he addressed the men of Athens. "For as I passed by, I beheld your devotions." So
parang nakita niya, naobserbahan niya, at still, nire-respect naman niya. And he found an altar with this inscription. So nakakita siya ng altar. Ano yung nakalagay sa altar? To the unknown God, whom therefore you ignorantly worship. Him I declare unto you. So, maraming known na gods doon. Mars, si Athena, and ayan, si Zeus, si Diana pala, Athena, si Diana, at napakaraming mga gods nila. Lalong-lalo na sa Greek mythology, punong-puno talaga ng mga gods doon. And I tackled one time about sa hermeneutics natin, yung chronological ng gods ng Greek mythology. Kung gusto nyo magkaroon, i-review nyo yung hermeneutics. Chat nyo lang ako, bibigyan ko kayo ng link ng 1 to 8 na series natin ng hermeneutics. So, to the unknown God, ginamit niya yung nakita niya. So, verse 24, God that made the world and all things therein, seeing that He is the Lord of heaven and earth. So, yan, tinutukoy na niya yung Diyos na gumawa ng langit at lupa. Yung Diyos na hindi nakikita. Hindi yung Diyos na idols, no? Or inukit. So, dwelleth not in temples made with hand. So, dinidefine na niya yung tunay na Diyos in compare sa Diyos na pinaniniwalaan ng mga Athenians. So, neither is worship with men's hand as though he needed anything, seeing he gave to all life and breath and all things. So, yun nga, siya nga nagbigay ng buhay. Paanong inukit yung mga Diyos na yun? So, and he had made of one blood all nation of all men for to dwell on all face of the earth. So, ginawa niya, iisa tayong lahat, iisang dugo, quoting, actually, referencing ito ng Genesis chapter 3, di ba? Na galing tayo kay Adan at Eva, and had determined the times before appointed and bounds of their habitation. So, sabi sa verse 27, that they should seek the Lord, haply they might feel after Him and find Him, though He be not far from every one of us. Hindi naman siya nalalayo talaga sa atin. So, yan na. At mayroon siyang sinabi dito, for in Him we live and move and have our being. Nalala ko nung elementary ako, kanta rin ito eh. May kanta akong alam na medyo mabilis. Ito yung kinakanta. So, as certain also as of your own poets have said, for we are also His offspring. So, meron siyang sinabi dito na as certain also of your own poets. So, meron siyang inscription na kinote. So, may quotation siya ng poetry nila, ng mga Athenians. So, that is quoting outside from the Bible. Pero dahil naisulat, so ngayon, inside the Bible na siya. But actually, this is referenced in other inscription outside the Bible. For as much, verse 29, as we are offspring of God, we ought not to think that Godhead is like unto gold or silver or stone, graven by art and man's device. And the times of his ignorance, God winked at, but now commanded all men everywhere to repent. So, ayun talaga yung target ng kanyang preaching, repentance. Because He had appointed a day in the which He will judge the worlds in righteousness by that man whom He had ordained, whereof He had given assurance unto all men, in that He had raised Him from the dead. Yan. So, yan yung mga tinukoy dito. Actually, ginamit din ni Apostle Paul ang tinatawag na contextualization because he is bringing the gospel in their culture using their poetry and using their religion. Diba? Gumamit din siya ng reference na kung ano yung nakalagay sa altar nila. So, that's their religion. And kinonect niya ito doon sa God na yung unknown God na yan, hindi nyo nga talaga kilala. Siya yung God na gumawa talaga ng lahat. So, di ba maraming pwedeng maging speculation, who is that unknown God? But He took the opportunity na sabihin niyang itong unknown God na ito yung God na talagang hinahanap-hanap natin at kailangan nyo. At ang nais niya ay mag-repent tayo. And He will raise us from the dead.
Biruin mo, no? Mukhang bago yun, Marahil iyon ay iniaaral na niya. So, let's see the topography of Mars Hill. So, ito ay Athens. Ito ay modern Athens. Makikita nyo to sa Google Map. Type nyo Athens tapos Mars Hill. Itong makikita nyo. So, nandito yung Mars Hill. Para siyang burol lang siya na mabato-bato. Yan. At maraming mga tao. Ayan, nakatayo sila dyan. So, dito nagkaroon ng privilege speech si Apostle Paul. And mula rito, natatanaw yung tinatawag na Agora, Ancient Agora of Athens, at saka itong Odeon Herodes Atticus. Ito po yung isa sa mga sikat sa Athens pag pumunta kayo. Yung halos buong-buo pa na temple. Yan. Kitang-kita po yan. At meron ding sa baba niyan, dito sa side na to, merong amphitheater. So, ayun yung amphitheater niya. At dyan po siya nag-speech. Actually, buo na ito eh. Kasi Herodes Atticus ang tawag dyan. Ito ay isa sa mga project ni King Herod noon. Malawak po kasi ang kaharian ni Herod nung panahon noon. At ang dami niya pong napagawa. Isa na ron sa nireconstruct niya ay yung Temple of Jerusalem, which is kung titignan nyo sa Bible era or Bible times, ang nakalagay doon, Herod's Temple. Ayan yung topography niya. Diyan po nagkaroon ng privilege speech si Apostle Paul. Next natin. So, ito po. Paul's speech at Areopagus. Ito yung pretext natin. Before yung keynote natin na verse 22, paano ba siya nagsimulang nag-stood up in the midst of Mars Hill? Midst, talagang midst ay gitna, kalagitnaan itong burol na yan. Marahil maraming tao nakapaligid sa kanya. Maganda yung kanyang spot dahil naka-elevate siya. And then he preached the gospel. Yun nga yung binasa natin kanina. Sa verse 18 to 21, ito yung sinabi before yung tinatawag nating text ay tinatawag na pretext. Ano ba yung pretext? Ito yan. The certain philosophers of Epicureans and Stoics encountered him. So, marahil nag-share na siya sa mga palengke or sa agora. Nandito siya marahil nung umpisa. Yan, dito sa agora ng Athens. Naglalakbay and nag-share ng gospel. And katapos noon, may nakarinig na Epicureans at saka Stoics. Mga group of people ito na may different kind ng philosophy na sinusunod. Si Epicurus at saka itong Stoicism, maraming mga nag-ambag dito sa Stoicism. It is a school of thought din. Pero papaliwanag ko mamaya kung sino nagpasimula niya. So they encountered Apostle Paul, and some said, "What will this babbler say?" Ano ito sinasabi nitong mga babbling na yan? Ano ba yung babbling? Mga sabi-sabi. Ano ba yung mga sabi-sabi nitong taong to? So, some, sabi niya, he seemed to be a setter forth of strange gods. Meron siyang pinopropose na kakaibang Diyos eh. So, because he preached unto them Jesus and the resurrection, diba, yun nga yung tinutukoy niya, they took him and brought him into Areopagus. So, nandun na siya sa Areopagus. Ipapaliwanag natin kung ano yung Areopagus. Kaya, sa context muna tayo, bago contextualization. Ganon din siya. Nandun siya, tinignan niya yung mga context, ginamit niya yung context, and then, kinontextualize niya yung gospel. May we know what is this new doctrine? Sabi ng mga Epicureans at Stoics. Whereof you speak is? So, ito ang actually yung Areopagus, mga elite. So, dinala siya doon sa kalagitnaan ng mga Areopagus. So, marami-rami ng tao. And, binigyan siya na, sige nga, ipaliwanag mo sa amin tong bagong doktrinang yan. For thou bring certain strange things into our ears. Bago sa aming pandinig eh. We would know therefore what these things mean. Kaya sila, hindi lang sila basta yung lilibakin nila yung katuruan. Hindi sila, scholastic. Gusto nila pag may bago ay pag-aaralan nilang mabuti. For all the Athenians and strangers were there
spent their time in nothing else but either to tell or to hear some new things. O, di ba? Nandun sila kung bakit sila nag-iipon-ipon dyan, yung mga matatalinong tao ay para makarinig ng mga bago. It's either about political news or something na bagong katuruan, about science man yan. In every branches actually, dito sa Athens. So, Athens was not just a highly populated metropolis, or ibig sabihin ng metropolis ay city. So, it was also a spiritual crowded city. There was saying in those days, in Athens, there are more gods than men. So, imagine a city with temples, shrine, votive niches on every corner, and in nearly every wall. So, ang dami ng mga Diyos-Diyosan talaga. The Greeks had temples to their pantheon of 12 gods. Isang mga 12 gods yung mga pantheons nila, or yung pantheons, yung temple yon. Here is the list of them. So na nga dun si the unknown god. But they also had hero, ito yung demigods o pinapaniwalaan nilang Diyos tapos nakipagtalik sa mga tao. So, heroes, cults, mystery religion, practice veneration of ancestors, and even worship the agnostos theos, o yung tinatawag na unknown God. So, agnostos theos ang tawag niyan sa Greek. What happened next is the best part. Ano yun? Paul was asked to explain this new teaching. Yung sinabing, itong naririnig namin . So, bigyan ka namin ng new teaching in Areopagus. Ano ba yung Areopagus na yan? So, bago si Areopagus, i-share muna natin itong sinasabi dito na tinatawag na nakita ng mga Epicureans at saka Stoic. So, itong Epicureanism, si Epicurus talaga ang ang nagpauso niyang belief system na yan. That, ang core belief nila, ito po ay nabuhay po siya ng 341 to 270 BC. Pleasure as the highest good. So, Epicureanism teaches that the pursuit of pleasure and avoidance of pain are the primary goals of life. And however, Epicurus distinguished between higher pleasure, such as intellectual pleasure, and lower. Merong mga pleasure, mga higher pleasure sa intellectual, lower pleasure, yung mga sa katawan, sa mga body. Advocating for a life of simple pleasure, wisdom, and friendship. So, atomism. Siya rin po ang nag-share na ang universe ay composed of tiny and indivisible particles called atoms. They are moving in void, ibig sabihin sa kawalan. So, this materialistic view of the world led them to reject the existence of an afterlife. Kaya yung mga atheism, Epicureanist din yung kanilang isang ugat. They reject the existence of afterlife, even intervention ng divine. Walang pakialam si Lord dyan. Hindi totoong may Diyos. Kaya yung mga Epicurus, dalawang Epicureans and Stoics, means Epicureans, mga walang Diyos. Stoics, mga may Diyos po yan. Stoics. So, avoidance of fear. Wala daw dapat ikamatay ikatakot sa kamatayan. Yan din po. And ethics of moderation, which is kailangan moderate lang. While pleasure is the highest good, Epicureans promoted moderation, understanding that the excess indulgence often leads to pain. So meron siyang tinatawag na ataraxia. So ayan din si Stoicism, na naniniwala sila sa ang kaibahan nilang dalawa, naniniwala ang mga Stoics sa Diyos or sa divine. And basahin niyo na lang ito sa bahay niyo, screenshot niyo. Hindi ko na ipapaliwanag, marami pa ito Kasi pag pinaliwanag ko pa yan, naagaw yan ng oras natin. So kung gusto niyo, i-avail niyo na lang itong PowerPoint natin. Total, this is for a cause naman para dito sa ating office. Marami pa tayong kailangan dito sa studio room natin. Nagpatayo tayo ng studio room. Last time na nagtuturo ko ng homiletics at saka theology of music, praise and worship, panood ko pa na pinagpe-pray natin magkaroon ng small room. And ito po yung bunga ng atin pong mga pag-avail. Iipon po natin yan para makabuo tayo ng mas maayos na pag-aaral. Kaya i-avail po natin, takilitin natin, supportahan natin ng MPS sa magitan ng pag-avail ng mga presentation na ginagamit natin. At hindi po kayo manghihinayang sa inyong ibibigay. Kasi lahat na ng session ng homiletics ibibigay ko sa inyo. Itong presentation. At pwede nyong
ituro sa inyong mga leaders, pwedeng ituro sa church, in Sunday school, or sa discipling nyo ng mga preachers or mag-share. So, the what of contextualization, letter B. Ito na yung second natin ng key aspect of contextualization about cultural symbols and practices. So, merong mga symbols and practices kasi dyan eh. Halimbawa, parable. Pag sinabi mong parable, hindi siya actually literal na nangyari. But, ang pangyayari na tinutukoy dyan is possible or nakikita siya na pang everyday life. Hindi siya isang mythology or na parang yun, na mayroong dragon na kumain ng mga elepanteng nagsasalita, na may Diyos na tumayo sa kanilang tabi na may dalawang ulo. So yung mga mythology yun, tulad ng Greek. Yung Greek, madami silang mythology. Ito, parable. So, mag-aral tayo ng hermeneutics na tinukoy natin yan sa figures of speech. Natalakay natin doon. Session number 6 ata yan, kung di ako nagkakamali. So, ayan. At si Jesus naman, gumamit siya ng parable at ginamit niyang isang symbol ay yung mustard seed that symbolizes growth and spreading of the kingdom of God. So, Jesus used the mustard seed in parable. In Matthew chapter 13, verse 31 to 32, dalawang verse. So, in this parable, Jesus used the mustard seed, a common agricultural reference familiar to his audience. Kaya si Jesus Christ, dinala niya yung gospel, which is the kingdom of God. Dala niyang gospel of the kingdom. Matthew chapter 24, verse 14, sabi niya about the kingdom, di ba? And, ayun nga, at pinaliwanag niya in symbol ng gospel is yung mustard seed. So, he bring the gospel sa pamamagitan ng mga bagay na available sa kanila. At tutuloy natin. So, the mustard seed was known for its small size but rapid growth, symbolizing how the kingdom starts small, tulad nila, isa, si Jesus Christ, and then the 12 disciples, and then parami ng parami yung mga naniniwala. So, by using a symbol common from everyday life, o diba, yun nga sabi ko, kung ano yung common sa everyday life, mas madali yung matouch yung mga audience kung i-contextualize natin ang message or ang gospel sa pang-araw-araw na nakikita natin or experience. So, Jesus communicated the truths of God's kingdom that is accessible and relatable to His listeners who were largely rural and familiar with farming. So, sino dito ang mga may bukid sa tabi-tabi or exposed sa bukid or lumaki sa bukid? Your Honor, sino po sa inyong lumaki po sa farm? So, ayan po. And another key aspect is relevance of the message to the audience current situation. Maliban sa paggamit ng mga symbol at saka yung practices, farming, ano ba yung current situation? Diba? Tignan nyo, political situation or current, yung tinatawag na hot news, merong mga, or viral something, pwede nyong i-touch yan. So, yun yung ang tawag doon ay contextualization. So, Jeremiah's message to the exile, ito na yung letter ni Jeremiah sa mga exile na tinatawag or kinapture at dinala sa Babylonia. So, Jeremiah's message to the exile in Babylon was deeply contextualized to their situation rather than encouraging them to resist or escape. Parang kino-contextualize niya. Ano ba yung sinulat niya? Ito ang sabi ni Jeremiah sa 29 verse 47. Thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, unto all that are carried away captives, whom I have caused to be carried away from Jerusalem unto Babylon. Itong sabi niya, build your houses and dwell in them. Diba? So, dwell in them. Yun na lang. So, ang point dito, instead na i-encourage niya na tumakas kayo, hindi. Ang sabi niya, tatagan nyo na lang loob nyo. Gumawa kayo dyan ng mga bahay nyo at tumira muna kayo dyan. So, yun yung kanyang sulat. And
This message was relevant to their immediate circumstance, providing guidance on how to live faithfully in a foreign land while waiting on God's future deliverance. Yun ang kagandahan doon na kailangan manatili silang banal pa rin, sumusunod sa kanilang kautusan at iisang Diyos pa rin na kinikilala. So yun yung kanyang At darating din ng panahon na aalisin din kayo at ibabalik kayo ng Panginoon sa dito sa Jerusalem. So it addressed their current needs and concern while reminding them of God's continued presence and plan. Diba? Kaya itong Jeremiah chapter 29, pagdating dun sa verse 11, yun yung favorite ng karamihan sa atin. Diba? For I know my plans for you, plan to prosper you, not to harm you, and give you an expected end. Diba? So yun yung Jeremiah 29:11. Kaya in relevance of the message to the audience, inilalagay yan sa current situation. Yun ang tawag doon ay contextualization. Meron nag-preach, sabi niya si Jeremiah ay nag-preach daw sa Babylonia nung sinulat niya ito. Nasa Babylon po siya. To correct, isinama ko na dito sa katuruan natin kasi medyo mali atang research niya o kaya binasa lang niya pero akala niya dahil patungkol sa Babylon ang sinasabi niya ay nandun din siya sa Babylon. Actually, ang location ni Jeremiah nung sinabi niyan, he is in Jerusalem. Sinulatan lang niya yung mga nandoon na nakaptive. So, yan ay message sa mga exile. And para yun sa deliverance ng Panginoon sa kanila, it's a message of deliverance. Whether they were in Jerusalem or exiled or in Babylon, these prophecies include warnings of judgment, call to repentance, promise of eventual restoration. So, saan man dakong mga Hudyo noon, restoration talaga ang dinadala ng mensahe ni Jeremiah, hindi ibang Diyos. So, ayan, manatili lang kayo dyan, basta ang mahalaga tapat tayo. Kaya ganun din sa atin, di ba? Kahit saan tayo naroon, papunta man tayo sa ibang bansa at alanganing sitwasyon. Ayan. Hindi naman sinabi ng Panginoon na aalisin niya yung pagsubok sa atin eh. Dahil mahirap tawaging pananampalataya ang pananampalataya kung hindi yan nasusubok sa apoy. Kung paanong sila, 70 years silang nasubok doon and attest yung kanilang faith, lalong-lalo na kay Daniel, kila Meshach, Sadak at Abednego, sila yung mga tauhan sa panahon ng Babylonia na talagang umangat ang kanilang pananampalataya. Ay ganun din tayo nawa mga kapatid sa ating sitwasyon ngayon. Kahit sabihin natin na maipasaman ang SOGI bill sa Pilipinas at magkaroon ng abortion na pinagpe-pray natin at pinagtutulong-tulungan natin na wag matuloy man yan o hindi matuloy, still we have to be to remain faithful. Dapat sa loob ng church ay hindi tayo makipag-celebrate at walang makikiayon. Amen po ba? Walang makikiayon. Baka matulad tayo sa mga Pariseo na i-challenge pa natin si Jesus. Paano kung ganito ang patungkol sa diborsyo, ganyan-ganyan. Diba? So, ayan. I'm contextualizing na. Diba? Hindi nyo napansin. I contextualize the message of Jeremiah on their time, in their condition, sa condition natin ngayon. So, yun yung contextualization natin. And I know maraming mga pastors ginagawa ito, ang tinatawag na contextualization. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos tayo'y lumalago sa buhay, karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo.
Sa Diyos tayo nagtitiwala, sa gabay ng Kanyang salita ating inaakay ang iba. Kahit saan man dalhin ng ating mga paa, sa Diyos na makapangyarihan tayo'y nagtitiwala. Karunungan at lalim sa pananampalataya, sa Mobile Bible School ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin tayo'y natututo, sa teolohiya at biyaya sabay-sabay ay lumalago tayo. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan tayo'y Kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos tayo'y nagkakaisa. Karunungan at lalim sa pananampalataya, sa Mobile Bible School ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin tayo'y natututo, sa teolohiya at biyaya sabay-sabay ay lumalago tayo. Hey, sa Mobile Bible School tayo'y naglalakbay, sa pag-aaral ng salita tayo'y magwawagi. Para sa kaluwalhatian ng Diyos tayo'y nagpupuri, sa Kanyang biyaya tayo'y nagmamahalan. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan tayo'y Kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos tayo'y nagkakaisa.